Pinagpalan kami po sa bawat isa sa ating pong lahat, ano? At tunay nga po ang kabutihan ng Panginoon ay lagi po natin nararanasan. Sa bawat araw na pinagkaloob niya sa atin. Sa gabi po na ito, narito po kami upang maglaan ng panalangin at ibahagi ang kaliwan ng Panginoon. Doon po sa mga Manila, mga Lori, maging Kuya Nelson. At bilang pasimula, diyan pong basahin ko yung talata na sinasabi po sa Katulong John. Doon po sa, makikita niyo po ito doon po sa program na hawak po ninyo bilang pasimula. Ganito po ang sinasaad. Mali po tayong lahat ay tumayo. So, yan po ako sa Katulong John 11 verse 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay, at ang buhay, ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay." Pili tayo nakatayo at ating pong sama-samang kumitan ng Panginoon. Awitin po natin ang dakilang katapatan. Okay po tayo dyan sa tatapat sa habang panahon.
Sige po, habang nag-uusap po ako ng panalangin dito, kasana. Thank you, Lord. Hallelujah. We glorify your name, O God. We magnify your name. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amang banal, maraming salamat po sa gabi nito. Tinipon mo kami, Panginoon. Napakalaking pribilehyo, Ama, na kami makapakinig ng iyong salita, sapagkat ito po yung nagbibigay sa amin ng buhay. Amang banal, bago po kami lumapit sa trono ng iyong pag-ibig, tuloy po kami nagpapasiyasat sa lahat ng aming karamihan. Ano man ang aming nagawa, O Diyos, nakapagpaluha sa iyo, nakasakit ng iyong puso, O God. Tawarin niyo po kami. Kung nakagalit man kami, nakasakit kami ng salita sa aming kapwa, O Diyos, na nagiging hadlang pang hindi kami makarating ang lahat ng hinaing namin sa gabi kong ito. Panginoon, alisin niyo po, O Diyos. Nais namin maranasan ang iyong presensya. Maranasan namin ang banal na Espiritu mo. Hayaan niyo nga po na mamuna at pangunahan kami ng Santong Banal na Espiritu sa gabi nito. Maranasan namin ang kapangyarihan mo. Salamat po, O Diyos. Hindi po kami karapat-dapat dahil kami makasalanan, pero salamat sa iyong pag-ibig. Naririto kami, Panginoon, handang tumanggap ng mga salita mo at patuloy na maging kalakasan ng aming mga espiritu, O God. Na kung paano namin pinapakain ang aming mga katapang lupa, Panginoon, kailangan din namin pakainin ang aming mga espiritu. At sa gabi pong ito, ihanda niyo po ang aming mga puso. Hindi lamang po ito pakikinggan ng aming mga tenga, Panginoon, kundi maipambuhay sa araw-araw. At ito po yung pinakananais mo, O Diyos, ang makita mong lumalakad kami sa iyong kalooban. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong gagamitin na si Pastor Elmer Donan, Panginoon. Maranasan niya, Panginoon, ang anointing mo, triple anointing power, O Diyos, at iparanas mo sa Kanya. Ibaba mo siya sa pinakamababa at ikaw lamang ang maitaas. Hindi ang kahinaan niya, kundi ang kalwalhatian mo ang makita sa buhay niya, O Diyos. Pagpalain niyo po ang kanyang labi, langisan mo po ito ng iyong mapupunang tugo, O Diyos. Ang bawat nais mo lamang nakatagang ilalabas ang kanyang bibig, Panginoon. Ang masasabi niya, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. At ang hindi mo nais, hindi niya masabi. Patuloy na ikaw lamang ang maitaas at makarangalan sa gabi ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy na makita sa buhay ng bawat isa, lalong-lalo na po sa magkahiling ito. Pagpalain mo po ang buhay ni Pastor Elmer Libunan, Panginoon. At alam namin, O Diyos, hindi ito aksidente. Ito'y nais mo makatanggap ng kaligtasan ang lahat na maaabot ng sound system na ito. Salamat po, Ama. Pangunahan mo kami, banal na Espiritu, at malaya kang kumilos. Anumang gawa ng kaaway ay patuloy kong tinatalian sa pangalan ng Panginoong Yesus. Espiritu ng antok, espiritu ng walang interes sa salita ng Diyos, lumayas ka, wala kang karapatan sa lugar na ito. Panginoong Yesus, maraming salamat po. Hayaan mo nga po na malaya kami makapakinig, Panginoon, ng iyong salita. At hayaan mo nga po, O Diyos, na maranasan niyo, Panginoon, magigyan namin kayo ng kaluguran sa gabi ito. Pagpalain niyo po ang buhay ng aming tagapagtingkod, Panginoon. At Lord, hayaan niyo nga po, O Diyos, na uuwi kami bitbit ang mga salitang ito na, Panginoon, na ito po, Panginoon, ang simula, Panginoon. At nais po namin maranasan na ang salita may patuloy namin maipamuhay, hindi namin maipakinggan. Salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po ang buhay ni Pastor Elmer sa gabi pong ito. At ikaw lamang ang patuloy na makilala, makita sa buhay na. Salamat po, Panginoon. Tanggapin niyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba kay Kristo Jesus. Amen. Sige po, maaari na po tayo makaupo.
Sa oras naman po na ito, tayo po ay magkakaroon naman ng or makakarinig po tayo ng patotoo ng kabutihan ng Diyos sa buhay po ni Nanay Yoli nung siya po ay nabubuhay pa. No? So ito yung last chance ng kanyang mga mahal sa buhay, no? Na kung saan, ano po ba kung bumubuhay si Nanay Yoli sa inyo. Siguro tawag muna po tayo ng isa sa kanyang, kaya ba? Isa sa kanyang kapatid. Kaya ba? Sa kapatid po muna hindi, sa kapatid muna po ni Nanay Yoli. Kaya ba? Kaya ba? Meron ba kayong gustong nung siya po ay sige po, okay lang po. Sige po, okay lang po. Kung ayaw po ni Diche, isa po sa kanyang mga anak. Apo, kaya ba ni Dory? Sana si Dory po? Andyan po ba si Dory? Sabihin mo nila. Wow. Lord, ako po yung gustong anak ni Nanay Yoli. 4 po kami magkakapatid. Ang pangalan si Ate Baby, Kaway-Kaway. Si Ate Lisa, pangalawa si Ate Dory, at ako. Ako po yung gustong anak, at sa amin kasing pamilya, magkakaiba po kami lumaki, and ako po yung lumaki na kasama ni Nanay. At ako po yung pinakamatagal niya kasama sa Bicol. Bicol po ako lumaki, doon ako pinanganak. Yung dalawa namin panganay na kapatid sa Bulacan pinanganak, yung dalawa naman na bunso kami, ako si Ate Doris, ako ay sa Bicol pinanganak. Kapag Pasko, masaya kami kasi si Nanay excited din siya kasi pupunta kami sa Bulacan para i-celebrate namin yung holiday season. And then, laging dito sa Bulacan kami nagpapasko bagong taon. Kapag bakasyon naman, nandito rin kami sa Bulacan. At parang excited ako lagi, all year round, ang pinaka-exciting moment sa aking buhay ay yung mapunta ng Bulacan. Kasi, dun sa Bicol, lagi mong kasama yung mga kamag-anak namin doon. And everyday, kami namumuhay ng sama-sama. Pero, once or twice a year ko naman nakikita yung mga sa side ni Nanay, yung De La Cruz. Bale, yung mga pinsan ko doon, mga tiyo yung tiyahin, sila yung nakakasama ko kapag Pasko at bagong taon sa kakapag-bakasyon. At meron din pinaka-memorable na moment na lumuwas kami sa Bulacan para si Nanay ay kahit pa paano maalagaan niya si Inang Chayong sa si Amang Valentinong sila ay yung panahon na sila ay nagkasakit at naratay. Nung nalaman ni Nanay na may sakit yung kanyang mga magulang that time, mali pa ako nun siguro elementary, early elementary, primary. Excited siyang umuwi. Kasi yung panahon na na-miss niya yung mga anak niya, yung dalawang anak niyang panganay na lumaki sa Bulacan. Sabi niya makabawi man lang sa magulang niya na sa kanilang huling sandali, siya naman yung mag-alaga. At yun, di ko yun malilimutan kasi si Nanay, sobra siyang mapagmahal. Siguro, mas happy ko yun kasi ako nga yung kasama niya ng matagal. Na yung tatlong kapatid, may kanya-kanya silang mga pinalakihan. Sila yung mga nakasama na namin mga kamag-anak, lumaki sa mga kamag-anak namin at nakapag-aaral nang malayo sa aming nanay at tatay. So, naramdaman ko yung excitement ni Nanay sa tuwing uwi siya ng Bulacan. At ngayon nandito siya sa Bulacan. She spent more than half of her life sa Bicol, kung saan taga doon si tatay at doon sila nanirahan ng maabang panahon.
She spent much of our time sa mga Bicolano, sa mga naging kaibigan niya doon na ngayon ay mga nalulungkot, umiiyak, nagdadalamhati. Kasi may reunion kami sa May 17, 2025 sa ang Harapaklan. And hindi lamang yung mga Harapaklan na excited, pati na rin yung mga naging kaibigan niya doon sa Bicol kasi si Nanay sobra siyang friendly. Hindi lamang siya nabubuhay sa loob ng iglesia ng Metodista dun sa aming lugar dahil naging barangay captain din yung tatay ko. Naging kasalamuhan na rin yung mga tao sa aming community. And hindi lamang sa community namin dahil yung mga nuno namin doon ay sila Lolo Nicolas Pardo, sila ay naglingkod hindi naman sa bayan, sa probinsya. Kung kaya nanay ko, yung tatay ko, ang laki ng network nila doon na ang circle of friends nila doon napakalaki and napaka-abundant nung kanya talagang love and care na pinakita. Kumbaga, siguro si nanay, she missed much moment in taking care of her 3 daughters. But she has given a lot of time and love and care to his only son. Yun, parang gusto ko na sa inyong ibahagi yun kasi although yung kasing tatlo kong kapatid talagang hindi sila lumaki na kasama ng aming magulang. Ako lang talaga yung kasama nila ever since. And I would love to extend that moment, spending it with nanay. Kasi sabi nga nila, napaglipasan nga ako ng panahon. Obvious naman, di ba? So, but I am more willing to take care of her. Sabi ko nga, nung Friday, there was an indication Friday night na sabi nga yung sa kasabihan o sa pamahina, tinatawag ng kaluluwa. She was staring at the ceiling. And then iyak siya ng iyak the whole night. So, naramdaman ko na yun. I was looking at her eyes as if she was seeing somebody up there. Then, sabi natin Dory nung Saturday morning, huwag nang paliban si nanay kasi nga, every morning naliligo siya, yun yung routine niya. Naliligo siya pag hindi siya papayag na matapos maligo hanggang di siya toothbrush, napaka ano po ng kanyang personal hygiene. Talagang anlinis siya sa katawan. Hindi mo siya maaamoy ng kahit matanda siya, hindi siya amoy matanda kasi malinis siya sa katawan. May diaper siya pero hindi niya ginawa na sa diaper dumumi. Talagang ayaw niya, ang sela niya, napakalinis niya. So, noon, nag-pray na ako sa Panginoon, although I am a Christian and I must admit na we're just having a journey on earth. Hindi tayo, this is not our destination because there is a more precious destination waiting for us, especially kay nanay na naglingkod sa iglesia, naglingkod sa Panginoon, na bumawi sa kanyang mga pagkukulang. Sobrang naramdaman ko yun. Sobrang ansaya na ako yung anak niya. And I am more willing to spend more nights, more days na makita ko siya na ganyan. Makasama ko siya kahit sa ganyan na lang na sitwasyon. Kasi, grabe, it is a sweet aroma to my soul. Sobrang cherish ko, sobrang pinagmamalaki ko siya. Kung gaano siya naging mapagmahal ng tao, naging mapagpakumbaba, naging mapagparaya. Alam niyo yung mga taga-backyard sa lugar namin sa Bicol. Sobrang mahal na mahal siya ng mga tao doon. Excited sila sa pag-uwi niya sa May 17. Although di nga siya umabot, pero she's in a better place now. Na dapat natin ipagpasalamat. Tayong mga nakikiramay dito, tayong mga mahal niya sa buhay, mga kamag-anak niya, na she's so fine right now. And it is the good news.
If she's listening right now, I am telling you, Nay, I love you so much. You don't need to worry because you have done a lot. Kung nagkulang ka man sa aking mga kapatid, sa akin naman sobra-sobra mo na pinaramdam. And I would like to share it to everyone. To God be the glory. Meron pa? Sige po, meron pa? Sige po, sino po ba yung kahit sa huling pagkakataon? Di ba kung may bunso, dapat may panganay? Tama ba yun? Oo. Kasi sa tatay ko, sabi ko, kaming dalawa kasi ang nagpalaki sa amin, ang lola ko, bali yung nanay niya. Kaya nung sa tatay ko, sabi ko, ito na lang magsalita kasi parehas lang ang sasabihin natin. Pero sige, dahil sabi ni Pastor Elmer, okay lang. Hindi man ang nanay ko ang nagpalaki sa amin, kundi ang nanay niya, ang kapatid niya. Pero nagkasama-sama pa rin kami. At dun sa sandali na nagkasama-sama kami, kumbaga okay naman. Kumbaga wala na yung kinalimutan na yung lahat ko ano man yung mga nangyari na hindi maganda. Kasi nga, hindi naman yung makakabuti. Kaya kung ano yung mga nandyan na hindi naranasan, yun na lang, kumbaga yung pagpapasaya, pagka-birthday niya, pupunta kami. Tapos, yun nga, nagsasalo-salo. Masaya naman siya kasi nakikita niya yung mga kami, tapos yung asawa namin, yung mga anak namin, at yung mga naging apo. Kaya, ganun pa man, kahit na hindi siya nagpalaki sa amin, nandun pa rin yung pagmamahal namin sa isa't isa sa kayong pagsama-sama. Kasi mahalaga yung fellowship eh. Hindi man kami lumaki ng magkakasama, kahit na isang beses man lang sa isang taon, nagkakasama-sama. Kumbaga, ganun pa rin yung nakita pa rin namin yung pagmamahal at pagkakaisa namin sa isa't isa. Pagtutulungan, iyon, lalo na ngayon, wala na sila. Si Lord na ang bahala sa amin. Kumbaga, sabi nga, patanda na, talagang ang kailangan lang naman natin talaga sa mundo, ang maglingkod kay Lord eh. Hindi na natin kailangan talaga yung yung kahit ano man, basta yun nga sabi, ang makakapagpasaya sa tao, sa atin, ang paglingkuran si Jesus. Kasi talagang siya lang naman ang nakakaalam ng lahat eh. Hindi naman natin alam na katulad nga niya, hindi namin alam nung last month, nandun kami sama-sama, hindi namin alam na siya ay mawawala na agad. Kaya talagang, sabi nga, talagang maikli lang ang buhay, talagang huwag nang sayangin. Kumbaga, talagang maging mabuti na tayo, tapos yun nga, happy na lang na kasama si Lord. Yun lang. Si Dory. Pwede ba mahingi natin ng salita si Dory? Kaya ba? Kaya? Hindi, siyempre, kung may mga may anak, may kapatid, may mga pamangkin. Sabihin niya, oo, may mga apo. Oo, pwede ba? Meron mo bang gusto mong mag-share? Siguro si Luigi. Ano ba si Louie? Si Dory na lang daw kasi lumapit na siya. Mahirap pala pag yung pastor dito ang kapamin. Ayun po ako na nagpapasalamat ako sa mga kamag-anak na sinamahan kami hanggang sa huling lamay. At sa buong ko ng Jake na St. Paul United Methodist Church. Sobrang nagpapasalamat po kami dahil tinanggap niyo kami dito kahit hindi kami member dito. Kamunti pa po madagdagan kagabi dahil sa pampatay. Sobrang thank you po sa inyo.
Sa mga kapamilya ko, salamat sa mga kapatid ko kasi hanggang sa huling sandali ng nanay, magkakasama kami kahit na sa loob ng isang taon, isang beses lang kami nagbabanding tuwing birthday niya. Pero simula po nung sinimulan ko tong banding na to kapag birthday ng nanay, lagi silang nandyan. Nagkikita-kita kami. Except po kay Kuya Elman, ngayon ko lang siya nakita at nakasama. Huhugutin ko na po ng buong buo kasi lagi kong nire-request yun sa tuwing may banding kami ng birthday ng nanay Ate Pisa, yan naman buong pamilya mo, dalhin mo dito. Pero kulang pa din po ngayon, wala po isang pamilya. At least po nandito si Pastor, narinig ko siya. Siguro, sinimulan namin yung ganito, na kahit wala na mga nanay, tutuloy pa rin namin. Dahil yun lang yung time na talaga nagkakasama-sama kami. At meron pa po kaming 2 pang tiyahin. Ang ditche, nasa edad na rin na kailangan pasahihin na lang. At ang nambet. Itutuloy po namin, Tata Ellie, hindi niya na-appreciate eh. Itutuloy po namin yon. At mababago nga lang yung date ng banding. Ang nanay po kasi, hindi ko rin naman nakasama sa simula nung bata ako. Kasi nakatira po ako sa Machuhin. Pero, yung pong pagmamahal, lahat naman yun naranasan namin. Hindi nga lang siguro sapat dahil hindi nga kami kakasama. Ito pong matatanda na kami, siya na yung binibigyan namin ng pagmamahal at kalinga. At salamat po sa Panginoon kasi hindi niya naranasan na mahirapan ng todo na nakahiga. Dahil sa loob po ng 6 na taon na siya ay may sakit. Nakakaupo siya, nakakahiga siya, ganun po yung sitwasyon niya, nakakaligo pa po siya sa banyo. Hindi po niya naranasan yung totally sa higaan na lang na magkaroon ng bedso. At yung kalakasan at paggabay sa amin, binigay sa amin. Ang sobrang sinasama lang po na loob ko. Pero okay na patanggap ko na kaya lang meron po ako isang pagpapala na iniintay. Pinaghirapan ko na 1 taon. Kung kailan malapit na, napangarap ko at plano ko na pagka tuwing Sunday, gusto ko siya madala sa church. Nasabi ko, pag ako nagkaroon ng sarili sasakyan, dadalhin ko siya every Sunday sa church. Na baka yun yung maging way para bumalik uli yung memory niya. Pero hindi na po nangyari. Kahit po yung pinakamataas dun sa samahan na kinaaniban ko, sinabi niya, sayang naman at hindi pa inabutan ni nanay yung biyaya na matatanggap mo. Pero salamat po sa Panginoon kasi nandyan lahat, ang daming umaalalay sa amin. Kahit na sa sitwasyon na nung time na nagaganyan siya, nag-iisip kami mag-iina paano natin niraraos. Tawag ako sa mga kapatid ko kahit nasa highway ako. Awa po na Diyos, ayan, okay naman. At alam ko malalagpas sa namin lahat to dahil nagtitiwala kami sa Panginoon. Kaya Kuya, magtuloy mo na yung sermon mo. Nakabawi na ako sa hugot ko sa iyo. Okay ba? Wala to niya ako masabi. Sige, so, hindi kasi ako ang natatanda ko lang po kay Nanay Yoli. Once lang kasi siya nagpunta sa amin na madali lang. Ang isang magandang bagay na lagi kong hindi makakalimutan, lagi siya, ang pula-pula ng labi. Kahit nasa bahay lang, naka-lipstick. Oo. At saka masarap, pinatikim din po niya kami ng sa kanya ko lang magluto ng beef steak. Yan. Sa kanya po yung natutunan. Alright, so sige po, isa pa, baka po meron siya Sa mga pamangkin. Sapo. Sa pamangkin, baka po... Isa lang naman po yung pamangkin at ako na dito, yung pinakapanganay, ayun. Yung pinakapanganay muna.
Barbie po. Ate Baby po ang tawagan dito. Ayun. Ang akin po ang naalala ko lang po kasi kay Lola, ayun po pala, kaya po pala kami umuwi ng Bulacan. Ngayon ko lang pong naisip. Kasi sabi ko, bakit tuwing Pasko, nung maliliit po kami, kasama yung kapatid ko na lang, ba't kaya lagi kami pupunta sa Bulacan? Kasi para pamamasko. Kasi tuwing Pasko po may mga ninong at ninang din po kami. Yung po pala, ngayon ko lang na umuwi po pala doon sina Lola. Hindi ko po kasi alam na nasa Bicol po pala sila nakatira. Tapos na minsan din po, napagkamala ko si Lolo Eyo. Kasi magkamukha po sila ni Lola. Akala ko po, yun ang asawa ni Lola. Kasi pag po kami nauwi kasi ng Bulacan, lagi po niya akong binibili ng lugaw dun sa tapat po ng bahay sa Perez. Yun, basta lagi pong ganun pag-uwi. Kahit na ako'y napapagalitan na po ng aking mga magulang. Basta